Aquarius, hello. Kamusta? Sana kayong lahat ay okay. Ito yung reading ninyo na alamin natin ano ba yung iniisip or nararamdaman nitong person na to. Current man ito or past person. Cross watchers, welcome din kayo. So ito ay para kay Aquarius, Sun, Moon, Rising, Venus signs. Kung bago po kayo dito, please don't forget to subscribe, like and follow na rin. At regarding personal readings naman, basahin nyo na lang yung description ng video. Nandyan yung details kung paano kayo makakapag-inquire or makakapag-avail. Shoutout sa ating mga YouTube channel members, pati na rin yung mga nag-a-avail ng personal readings natin at yung mga nag-avail ng subscription sa ating Facebook page. The truth was a bitter pill to swallow. Wow, mukhang hindi niya matanggap, Aquarius. Ano kaya yung hindi niya matanggap-tanggap? Or hirap na hirap siyang tanggapin? You're always on my mind, no matter where I am. Hindi niya matanggap na wala na kayo? Or hindi niya matanggap na hindi niya matanggap na meron ka ng iba, or hindi niya matanggap na wala na kayo, na naghiwalay kayo, na naputol yung inyong love life. It was difficult to say goodbye to you. Yun na nga dito pa lang nga, hirap na siya. Ano kaya itong nangyari sa inyo? Meron bang na-reveal? May natuklasan ba itong si person na sobrang sakit at hindi niya matanggap? Hindi rin niya matanggap na nagkahiwalay kayo. Pero bagamat ganun ang nangyari, hindi ka pa rin maalis sa isip niya. Ayan. Ang taray. Taray, ang haba ng hair ni Aquarius. Alam mo talagang big deal sa kanya yun. I have a clear memory of every detail of that day. Ano ba kasi ginawa mo dito, Aquarius? Ayan. Pero kung ano man yan, para sa kanya napakasakit. Sobrang saklap. At hindi niya talaga makalimutan. Very, very vivid yung kanyang memory tungkol doon sa nangyari na yon nung araw na yon. Ano ba yon? So, kayo lang ang nakakaalam niya. Hindi ko alam kung ano yung naganap. Aquarius. Intriguing. Okay, despite what happened, ibig sabihin, mahal ka pa rin itong person na to. Kasi, ikaw pa rin yung laman ng isip niya. Tsaka kahit na masaklap yung nangyari, hirap pa rin siyang kawalan ka or makipag-iwalay sa'yo. Okay, so yun naman pala. Pwedeng para sa'yo, ayaw mo ayaw mo na. So, mayroong dito para sa'yo, hindi talaga kayo para sa isa't isa. Kaya naman pala ang saklap. Oo. Mas okay na rin yun. Mas okay na rin yun na mag-part ways na lang kayo kaysa naman maglokohan pa kayo. Especially kung ayaw mo na sa kanya. Kasi parang maliwanag naman dito na siya yung deads na dead sa'yo, pero parang para sa'yo hindi siya Hindi siya yung tamang person or hindi mo na talaga siya love, no? Wala na rin naman choice tong person na to. Wala na rin naman siya magagawa. Kasi kung talagang diniretso mo na siya or sinabi mo na ayaw mo na. Kaya naman pala, hirap na hirap
Sabi niya, hirap na hirap daw siyang lunukin yung katotohanan, Aquarius. Paano na nga ba napunta sa ganun? Diba? So, ayan. May mga katotohanan talagang mahirap tanggapin, o diba? Kaya naman pala hirap kanyang pakawalan. Siguro sa side mo mas easier kasi mukhang siya yung mas, siya yung mas dead na dead, no, sa'yo, dito sa situation na ito. So, may advantage ka dun. Okay, so itong person na to, nagtatry na lang siya mag-cope sa kung ano man yung mga pwede niyang gamitin as a way para lang makapag-deal siya doon sa painful na nangyari sa inyo. Okay. Tinatry na lang niya, ano yun? Ano ba yun? Yung kanta na Beer. Ayan, para dun sa mga nakakaalam. Parang gano'n. Nilulunod na lang niya yung sarili niya sa ibang bagay para lang ma-drown yung kanyang yung pain dito sa inyong separation, sa inyong breakup. Tinatry na lang niyang i-mask yung masakit na katotohanan na nararamdaman niya because of this breakup. Talaga naman na yan, no? Sa kabila ng lahat, Aquarius, ikaw pa rin. Mukhang talagang TL itong person na ito sa'yo. Excited pa rin siya sa'yo, sa tingin ko. At kung one day na baka nga tanggapin ka pa niyan kapag bumalik ka pa sa buhay niya. Ganun. Parang ganun siya ka-TL sa'yo, Aquarius. Itong person na to. Kaya lang nga para sa'yo talagang hindi Yun lang yung masaklap talaga dito sa connection na ito. Uy, ano to? Pay attention to signs. Kung meron kang jowa dito sa present, hindi ko alam kung doon nag-a-apply yan. Kasi parang may mga nangyayari, may mga signs dyan na wag mong isipin na coincidence lang yun, Aquarius. Hindi, pwedeng akala mo nagtataon lang, pero hindi talaga, actually. Okay? Patungkol man yan dito sa current na person mo or do sa past, di ako sure. Kasi fixated pa rin to sa'yo Hindi na masabi kung kung halimbawa ganun siya ka-desperate, baka kahit naisip niya na pwede niyang gawin, di ba? Hey, teka lang. Ba yan nahuli? Ka na daw mag-overthink. Meron ka daw mga negative scenarios dito sa isip mo.
Aquarius. Pwedeng nasusobrahan mo yung pag-iisip. Ayan. Kumbaga nagki-create ka ng mga yung mga realities na hindi naman talaga nandun. Pwedeng produkto ng iyong pag-overthink. Okay? So, yun yung pwedeng nakakasira sa relationship ninyo. Ibig sabihin, paranoia. Ayan. Kung masyado kang praning mag-isip, yan. Baka nasusobrahan. Kumbaga, hindi naman dapat ganun ka negative, pero naiisip mo ganun ka negative. So, parang nagiging illusion na yun. Parang false mo na yun eh. Yun yung false reality na na-create ng pag-overthink mo. Be honest. Importante yung honesty. Magkaroon kayo ng heart-to-heart conversations kung kinakailangan. Ayan. Sabi dito, it is safe for you to talk about your feelings. Baka kasi pinipigilan mo yung sarili mo. Hindi mo sinasabi kung ano ba talaga yung totoong nararamdaman mo or siya, no? Kung sino man sa inyong dalawa yan. So, importante yung communication. Magkaroon kayo ng heart-to-heart talk nitong person na to para mas lalong para alam ninyo ano ba talaga yung nararamdaman ng isa't isa kaysa naman tinatago ninyo sa sarili ninyo. Kasi di ba ganun yun? Pag meron kang mga hindi sinasabi, minsan yun yung pinagmumulan ng mga problema. Dapat open yung communication lines. Dapat transparent ka dun kayo sa isa't isa, sa nararamdaman ninyo. Diba? Kasi eventually, mauuwi rin yun sa problema, lalo na kung lagi ka na lang nagtitiis nung nararamdaman. Di ba ganun yun? Bakit di na lang sabihin? Ba't di na lang pag-usapan? In the first place, kung talaga may problema, edi may problema, at least alam ninyo. At least, di ba, kakaalaman kayo na ito talaga yung problema. Kasi, minsan nagkakaroon ng problema dahil kulang sa communication. Dahil lang hindi nag-uusap. Tapos, kasi yung mga ganong klaseng habit, nakakasanayan yun, nagde-develop na ng pattern yun. Hanggang may mga times na magiging normal na lang sa inyo na hindi na lang kayo magsabi sa isa't isa. O yun na nga parang sasabi ko, magde-develop siya ng unhealthy na pattern na pwedeng maging cause din ng problema. Magnetic connection, there is a very strong pull and intensity that draws you to this person. Someone na hindi kanya matiis, someone na hindi mo mapigilan yung sarili mo, hindi mo rin matiis na naa-attract ka dun. Kahit na anong gawin mong pag-iwas, or vice versa, kahit na anong gawin niyang pag-iwas, ganun din siya sa'yo. So, ewan ko kung sino yung person na yan na meron kayong magnetic connection. Kumbaga, napupul kayo sa isa't isa eh. Natong person na to eh. Kung sino man yan tinutukoy dyan sa magnetic connection eh. Past lives. You have known this person before. It is a soulmate from a past lifetime. So, maliwanag hindi itong ex mo. Kasi nga, ayun na nga eh. Dinap mo na nga siya kasi nga para sa'yo, hindi siya eh. Pero pwedeng meron tinutukoy dito, kung sino man itong meron kayong magnetic connection, mukhang past life person ito. Soulmate, no? Parang sinasabi dito, parang nakilala mo na siya sa past
life mo. Kung totoo man yung mga ganyan-ganyan. Di ako sure dyan. Skeptical ako dyan eh. Okay? Basta merong magnetic pull. Kasi nga, sinasabi, pwedeng soulmate mo raw yan, Aquarius. So, hindi ko alam kung na-meet mo na siya dito sa present na lifetime mo. Pero, yung soulmate na yan, yung person na yan na meron kayong magnetic connection is from a past lifetime. Pwedeng hindi mo pa na-meet. No? Sabi naman nila, mafe-feel mo na lang agad-agad yun eh. Once na ma-encounter mo yung person eh. Mafe-feel mo talaga na parang iba talaga, na parang matagal na kayong magkakilala, etc. etc. Sabi ng mga claims nung iba, ganun-ganun. Ewan ko, wala naman ako na-experience na ganun, no? Someone is wearing a mask in this relationship. Ayan na nga, yung mga red flags. Pay attention to the signs, Aquarius. Kasi kung may mga pattern na ginagawa yung person na yan, hindi lang coincidence yun. O baka talagang meron ng mali. Okay? Kasi sabi dito, ayan o, mag-pay attention ka doon sa mga senyales. Mukhang meron. Ayan no, someone is wearing a mask in this relationship. Pwedeng may mga tinatago na. Kasi nga pwedeng hindi kayo, yun nga eh, parang may blockage pagdating sa communication. Sabi ko nga, di ba, eventually yung mga bagay na nasasanay na kayo na hindi nyo pinag-uusapan, mano-normalize yun sa relationship ninyo. And later on, yun na yung magkukos ng mga unhealthy na na pattern. Or pwedeng merong someone dito sa inyong dalawa na nagpipretend. O, pretending na, okay lang sa akin, pero deep inside, nagdududa na pala, or deep inside, masama na pala yung loob. Kasi nga, meron ditong parang instead na maging honest kayo sa nararamdaman ninyo, instead na pinag-uusapan ninyo is hindi nangyayari, may blockage, di ba? Sabi ko nga, pagdating sa communication, may problema pagdating sa communication. So, yan. Either meron talaga ditong isa sa inyo na meron siyang tinatago or merong nagpipretend. No? Ayan. Kung ano man daw yung minamanifest mo in this connection, whatever you want daw pala dito sa connection na to will soon manifest in the near future. Kaya yan, kung naghihintay ka ng moment na mangyari yung dapat mangyari, huwag kang mag-alala. Kasi mukhang nagmamanifest na yan in the near future. Malapit na mangyari yan, Aquarius, no? Open yourself to love. It is safe for you to let your heart be seen. Don't be scared. Ayun na nga, kasi nga parang napipil ko nga kanina pa dito, parang mayroon mga nagpipigil-pigil dito. Nagpipigil-pigil ng totoong nararamdaman. Eh sabi ko nga kanina, di ba, bakit hindi na lang magpakatotoo, magpakaprangka sa kung ano ba talaga yung totoong nararamdaman kaysa naman nagtataguan ng feelings. And eventually, didil nyo rin naman yon or magiging problema rin yun sa huli. Eh bakit hindi pa magkaalaman ngayon? Ba't di pa mag-usap ngayon? Ba't di pa magkasabihan? Di ba parang yun eh. So bakit kailangan mo magtiis ng magtiis or itago ng itago yung totoong nararamdaman? Kung sino man yung pinapatungkulan niya na kasi two-sided to love reading to Okay? It could be your energy or it could be yung energy ng person mo. Okay, Aquarius? So yan yung mga na-pick up natin na energy sa ano iniisip or nararamdaman itong person na to. So, kung nakarelate ka, kung nagustuhan mo naman, don't forget to like and share this video. Syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe, pa-subscribe, pa-like, follow na rin. Take care, babush.